I think it is wrong for everyone to pick up as truth or as a fact all the pronouncements of the members of the House of Representatives, particularly with fictitious names, because there are rules in intelligence operations, and people who work in intelligence say that aliases often used in intelligence operations. Inililigaw ho ni Sara Duterte ang usapan patungkol sa confidential funds. Wala kaming pakialam kung gumamit kayo ng alias. Ang tanong, ginamit nyo ba ng tama ang alias? At meron ba kayong patunay na ang mga alias na ito ay representante ng mga tunay na tao at hindi dami lamang ng mga Duterte para gamitin sa korupsyon? Pag sinabi kong isda ay nahuhuli sa bibig, ang personification po niyan ay mga babayan ay ang mga Duterte. Wala na akong iba. You can give them credit for this. Sa buong kasaysayan ng politika sa Pilipinas, sila lang na talagang binibisto nila yung sarili nila. Napakadali nilang hulihin, mga babayan, kasi sila mismo naglalaglag sa mga sarili nila eh. Oo. Meron tayong napanood na interview ni Sara Duterte. Practically, umamin na siya. Umamin na si Sara Duterte sa paggamit niya ng peking pangalan sa confidential funds. So, wala na ho tayong yung Mary Grace Piatos, imbentong pangalan. Si Kokoy Villamin ay imbentong pangalan. Yung pamilyang Amoy ay imbentong pangalan. Yung cellphone names, imbento rin yan. At yung paggamit kay sa pangalan ni Marian Rivera at Chel Jokno ay kathang isip. Oo, ito po ay idea ni Sara Duterte. Oo, at alam naman natin, mga babayan, na ginawa niya ito para makakulimbat ng confidential funds. Iginiit ni Vice President Sara Duterte na ang paggamit ng fictitious names sa confidential funds ay para sa intelligence operations. Binigyang diin ni VP Duterte na hindi dapat agad paniwalaan ang lahat ng sinasabi sa House of Representatives, lalo na patungkol sa issue ng umano'y mga peking pangalan. But let me just say this, na I think it is wrong for everyone to pick up as truth or as a fact all the pronouncements of the members of the House of Representatives, particularly with fictitious names, because there are rules in intelligence operations, and you already heard people who work in intelligence say that aliases often used in intelligence operations. Pero tumanggi na si VP Duterte na magbigay pa ng mas detalyadong paliwanag hinggil sa intelligence operations at sinabing ang mga isyong ito ay mas maayos na tatalakayin pagdating ng impeachment trial. It can be very well addressed during trials. So our lawyers are preparing for the trial and collecting pieces of evidence and gathering affidavits from witnesses that they will present during trial. So anong ibig sabihin nito? Ang sabi ni Sara Duterte, ang paggamit daw ng alias ay isang bagay na ginagawa talaga sa intelligence community. Alam naman nating lahat yun. Oo, alam nating lahat yan. Pero mga babayan, merong tanong. Ang tanong, nasaan ang mga tunay na pangalan nitong mga taong ito? Yun, mga babayan. Nasaan ang mga tunay na pangalan nitong mga pinagbigyan di umano ng confidential funds ni Sara Duterte? Kasi wala silang sinumite sa COA. Idadahilan na naman ngayon, mga kababayan, ng mga Duterte supporters na cleared naman siya ng COA for the third straight year. Meron siyang unmodified opinion or unqualified opinion sa kanyang audit. Ang unmodified or unqualified opinion has nothing to do with compliance. Wala ho itong relasyon sa kung ang isang ahensya ay sumusunod sa batas. Ang pinapakita lamang po ng unmodified opinion ay kung gaano kalinis ang kanilang papel. Yun lang. Kompleto ba ang kanilang papeles? Yun lamang, mga babayan. At sila ba ay compliant sa auditing rules? Ilang naman yun eh. Kung totoo na tama ang gamit ng confidential funds, bakit
hindi ipinakita sa ICFAO, sa Intelligence and Confidential Funds Auditing Unit. ICFAO ang tawag dun eh. Bakit hindi ipinakita sa ICFAO? Bakit walang kopya ang ICFAO ng mga tunay na pangalan nitong mga individual na ito? Kasi mga kababayan, di ba hiningi ng Kamara de Representante lahat ng dokumento na hawak ng COA patungkol sa paggamit ng confidential funds si Sara Duterte? Nung iniimbestigahan ng Committee on Good Government sa lower house sa Kamara de Representante, nagpasubpina duces tecum eh. Hiningi lahat ng dokumento. Bakit hindi isunumite ng COA ang logbook related to the distribution of the confidential funds? Wala namang problema eh. Wala kaming problema kung gumagamit ng alias. Basta yung alias na yun ay hindi representante ng isang Sara Duterte. Hindi dummy ni Sara Duterte. O hindi dummy ng kahit sino pang Duterte. Yun ho ang kailangan niyang patunayan. Hindi ho niya kailangan patunayan ang legality ng paggamit ng alias. Dahil ginagamit talaga ang alias sa intelligence community. Pero ang alias ay mayroong tunay na tao na nire-representa. Inililigaw ho ni Sara Duterte ang usapan patungkol sa confidential funds. Wala kaming pakialam kung gumamit kayo ng alias. Ang tanong, ginamit nyo ba ng tama ang alias? At meron ba kayong patunay na ang mga alias na ito ay representante ng mga tunay na tao at hindi dummy lamang ng mga Duterte para gamitin sa korupsyon? Walang secret-secret dyan, lalo na pag congressional inquiry. Ginagawa tayong tanga lahat eh. DDS na maniniwala sa'yo kasi mga tanga mga DDS. Pero hindi kami paniniwala. Handa rin naman aniya siyang sagutin ang mga issue sa publiko sakaling hindi matuloy ang paglilitis ng impeachment court. Let us wait for the trial. And as I said yesterday, if there is no trial, then I will answer it publicly. But I just want to wait what will happen to the articles of impeachment. Na-trigger ako eh. Hintayin daw natin kung matutuloy ang trial. Utot mo. Bulol ka, Sara Duterte. Bulol ka. Pati si Sara Duterte, ine-expect niya na hindi matutuloy ang trial. Alam nyo mga kababayan, ako, personally kung si Sara Duterte ay hindi umaamin ng wala pang trial, do you think aamin siya pag walang trial? Eto nga, wala pang impeachment trial, hindi na umaamin eh. Eh kung tuluyang madismiss ang impeachment trial, tingin nyo ba aamin niya si Sara Duterte? Hindi. Hearing nga lang sa Kamara de Representante, hindi siya umamin eh. Lahat ng pasirko-sirko ginawa niya para hindi matuloy yung para magulo yung hearing eh. How much more kung walang trial? Maniniwala lang talaga dyan mga DDS eh. Kalimutan na yan. Ano na naman sasabihin niya? I am not obliged to explain to the Filipino people. Ilang beses na niyang ginagawa yan. Ito lang nakaraan, di ba sinabi niya? Hindi ako obligado magpaliwanag tungkol sa mga aktibidad ko abroad. Hindi ka obligado magpaliwanag. Vice-presidente ka ng Pilipinas? Again, mga kababayan, case in point. Ito nga lang mga biyahe-biyahe niya eh. Hindi siya nagpapaliwanag. Napakaliit na bagay niyan. How much more yung mga malalaking bagay tulad ng impeachment ng confidential funds. Hindi magwawala ang taong bayan pag namatay si Digong. Magwawala ang taong bayan kapag hindi natuloy ang impeachment. Bakit? Kasi mga kababayan, yun ay malaking pambabalahura at pambababoy sa ating saligang batas. Sana po mga kababayan, wag ho nating kalimutan itong ginagawa ng mga DDS, itong ginagawa ng mga DDS senators. Wag ho nating kalimutan itong ginagawa nilang pambabalahura sa ating saligang batas. Wag ho nating kalimutan itong pambabastos sa Pilipino, sa sambayan ng Pilipino na ginagawa nito ni Sara Duterte. Wag ho nating kalimutan ang pagsasawalang bahala ng mga senador na pabor kay Rodrigo Duterte at kay Sara Duterte sa karapatan nating lahat na malaman kung ano ang ginagawa nila sa kaperahan ng ating bayan na pinaghihirapan natin. By the way, mga kababayan, huwag niyo kalimutan, bawat sentimo na ginastos ni Sara Duterte ay pera nyo, pera nating lahat. Ibinayad natin yan sa ating buwis na dapat ay tayong naikinabang. Mga DDS lang naman ang happy na ninanakawan sila eh. DDS lang naman ang happy na pinagsisinungalingan sila eh.